Hi anime lovers, this is Reacts and welcome back again to my YouTube channel. So, first time ko actually mag-react dito sa Chain Soldier na anime, no? So, hindi ko alam kung anong story nito, anong genre nito, and papanoorin ko yung episode 1 nung Chain Soldier. So, ano kaya ang first story nito, no? First encounter ng mga bida and ng mga iba pang characters na meron dito. So, let's find out. Oh, so monster about monster to. Kasi ayan, sa episode 1, no, ito, parang may ganyan siya, yung monster. And sino kaya itong batang babae dito, no? Yung pinapakita dito, ayan, yung parang meron siyang angel wings sa tenga. Tapos ngayon, ito naman yung lalaki, batang lalaki. So, ano kayang name ng mga to? Oh, so ipapakita na yung story nila, no? Hindi ko ganong nag-gets yung intro, no, nung pinakita yung batang babae tsaka yung monster and yung batang lalaki. Pero sa opinion ko lang, parang yung babaeng pinakita na parang may angel wings sa tehinga, parang isa siya sa mga bida. I think lang, ito lang yung naisip ko. Tsaka yung lalaki, parang isa rin siya sa mga bida na pinakita. So, tingnan natin kung tama nga ba yung hula ko. Okay, so the title is Spirit Yuki Awakening. Parang slice of life siya, no, yung tema niya, or hindi ata. So, yung first character na in-introduce is si Yuki, yung lalaki, Yuki Wakamura. Galing niya maglinis no? May power yung mga babae, no? Sa anime na to, parang mas may power yung babae kumpara sa lalaki. So, check natin, no? Dahil sa big sister niya. So, yung tawag sa power dito is Peaches, which is inborn siya sa mga kababaihan, and yung mga kalalakihan ay walang power at all. So, ano kayang nangyari sa big sister niya, no? Hindi kasi tinuloy ng lalaki. Biglang nagkaroon ng fog, no? Nagkaroon ng fog. Ano kayang mangyayari dyan? Oh no, saan siya napunta? Nasa Mato siya, no? Ala, saan kaya si Yuki napunta, no? Parang napunta siya sa kabilang dimension, no? Mato ang nakaalagay, Mato. So, what is Mato? Alternate dimension pala siya. Na bigla lang siyang lalabas sa buong Japan. Walang specific na dates, places, basta bigla lang silang mapupunta ng ganyan. Wala siyang power, diba? Tapos napunta siya sa ganyan. Ano kaya mangyayari dyan kay Yuki? Wala, may monster. May monster na biglang lumabas. Wala pa naman siyang power. Ano kaya gagawin dyan ni Yuki na? Ang taas pa nung bangin. Nandyan na. Biglang dumami yung monster. Wala. Ano kaya mangyayari sa kanya? Oh! May biglang monster din, no? Sino kaya tong babae na to? Sino kaya itong babae, no? Nakasakay siya sa monster. Oh, monster to monster yung naglalaban, no? Oh, galing naman. Sino kaya itong babae na to? Ang lupit niya, oh. Patay agad yung mga monsters, eh. Oh no. Buti na lang may dumating na. So, ang name ng babae ay si Commander Kyoka Uzen. Isa siyang Demon Defense Force ng 7th Squadron. So, feeling ko lang, no, kung bakit siya siguro tinawag na Chain Soldier kasi ang mga babae dito ay mga soldier. No, parang ganon. Namula si Yuki, no. Biglang dami ulit.
Biglang dumami ulit yung monsters. Oh. Nagamit niya yung monsters, no? Nagamit ni Kyoka yung monsters, ang lupit. Oh, nagamit niya yung monster na pinatay niya, no? So, mga 7 Squadron, yan yung mga pangalan nila, no? Puro babae. Ano kayang power nitong tatlo, no? Okay, so itong maliit, nakapag-detect siya ng mga monster, no, na malalapit sa surroundings. Itong power niya, ng maliit. Oh, yung power naman itong babae is yung kamay niya, no, na to-turn siya into weapon. Biglang naging giant. So, yung power naman itong isa is nagiging giant. Maganda yung combination ng power nila, no? Kasi si Kyoka, Zen, is more on combat. Tapos, ito namang isa na to, na kulay green yung buhok, is yung kamay niya is na-turn into weapon. Tapos, yung maliit na babae naman is nadidetect niya yung mga malalapit na mga monsters. And yung isa naman ay nagiging higante. Lupit ng grupo nila, no? Mga defense force sila ng Mato. Oh! Lupit ng powers nila. No? So, 4 lang sila sa squad. Binaligtas silang bata. Yan yung kaninang kasama niya, di ba? Yung magkapatid na nagtatakbuhan. Paano pag nahuli ka, di patay ka? Hala, andyan yung kapatid ng lalaki. Sila yung kanina eh, oh. Maliligtas kaya yan? Oh! Naligtas na. Ang galing naman ni Kyoka. Kasi ang bagal ng monsters. Hala, nakawawa yung bata. Buti na lang na no, ni Yuki, no, nasalo. So, may power din si Kyoka na kaya niyang mag-activate ng barrier. So, kaya ang gagawin nito ni Kyoka. Siya yung batang babae kanina, no, na pinakita doon sa intro pa lang ng anime. Umaba lang yung book niya, kaya hindi ko na-recognize. Pero, yung kanyang tenga parang merong angel wing. So, siya yung bidang babae and siya yung bata kanina dun sa intro. Yan, malapit ng yung barrier. Wakura, Yuki Wakura. Okay. So, kayang ipapagawa na. Gagawin siyang slave. Itsura ni Yuki. Oh, ano kayang gagawin? Itsura ni Yuki, no? Wala, ano kayang gagawin? Wala, ano kayang gagawin, no? Hala, nilik niya, oh! Nagkaroon, okay. So, I think, no, ito lang yung aking parang iniisip, no, yung thoughts ko dito is kung bakit siya tinawag na chain soldier kasi nakita nyo naman, di ba, na pagkalik ni Yuki doon sa finger ni Kyoka ay biglang may chain dito sa leeg niya. Tapos ang dami nang nagsipaglabasan na pa sa katawan ng nakadena. So, kaya siguro siya tinawag na chain soldier. Ganon. Oh, ano kayang naging transformation ni Yuki, no? From human to monster, I think. Oh, naging monsters nga siya, oh. Wala. Naging monster si Yuki. Eternal chains. Slave. Naging monster si Yuki. Hala. Naging slave siya ni Kyoka. Oh! Isang lang, no? Isang job niya lang, o taggo sa katawan ng monsters. Lipit naman ang power ni Commander, no? Hala, ang galing naman ni Yuki. Ang galing ni Yuki.
Na-chained na siya sa leeg, eh, no? Oh! So, yan yung paningin ni Yuki sa monsters, no? Parang black and white lang siya. Oh! Grabe, powerful ni Yuki, oh. Sobrang power niya na. So, utusan lang siya ni Kyoka kung anong gagawin niya at gagawin din ni Yuki. Buti na lang no, naligtas nila yung magkapatid na. Kaso hindi pa tapos, ayan. Lumaki yung monsters. Go Yuki! Laki ng kalaban ni Yuki, no? Oh! Oh! Lapit ni Yuki, no? Grabe, oh, yung power ni Yuki. Oh! Para siyang may flame, no? Flame sa katawan. Oh! Lapit. Wala siyang power si Yuki, pero dahil kay Kyoka, no, nagkaroon siya ng power, no? Ayun. So, nag-back to normal na siya. Ano kaya yung pag-uusapan nila, no, ni Yuki? Gagawin siyang slave. Permanent slave. Oh! Kinis. Kinis niya si Yuki. Ano nangyari? Okay. So, may tinatawag pala silang slave and reward. So, dahil nga naging slave ni Kyoka si Yuki, so, depende ata sa desired ni Yuki, no, yun yung gagawin ng master, ng commander, ayun. And yun nga, kinis niya lang bigla. Si Yuki. Yung reward niya is kiss. So, ibig sabihin yung desire ni Yuki, no, yung kiss. Oh! Ala, ano nangyari? So, kumikilos lang ng kusa yung katawan, no? So, hindi siya control ni Kyoka kung ano yung gusto ng katawan niya. So, ang may control nun, I think si Yuki. Kasi kung ano yung desire ni Yuki as a slave, as a master, yun yung ibibigay na reward, regardless kung ano man yun. So, walang kawala. Walang kawala si Kyoka, no? Baka ang desire ni Yuki is, yun nga, kiss, no? Kaya yung ginawa ni Kyoka, kumbaga nagkusa lang yung katawan niya. Oh, may patang si Kyoka. Nilablak si Yuki. Ubus ang lakas ni Yuki. Oh. Anong nangyari? Grabe yung kiss ni Kyoka, no? Ang lupit. Ang lupit naman ni Yuki. First kiss pa naman ni Yuki. Nasa heaven pa rin yung feeling ni ano, no? Ni Yuki. So, Shuki ang tawag sa mga monsters. Okay. So, yun yung goal niya ni Kyoka, ang ubusin lahat ng mga Shuki. Oh, in-invite na siya, no, si Yuki. Ano kayang gagawin ni Yuki? Mag-go kaya siya? Excited si Kyoka, no? Pero siyang dragon yung mata ni Kyoka. It's like a dragon. Ala, nag-decide si Yuki, no?
Nag-oo si Yuki sa invitation ni Kyoka na maging slave. ここにいればさっきみたいに周期を Okay. So, ano kayang goal ni Yuki, no? Bakit siya nag-agree? それに Okay. So yun yung namatay pala yung sister niya. And gusto niyang, kumbaga, gumanti doon sa pagkamatay ng ate niya. Kaya nag-yes siya kay Kyoka. 京子さんにこれがもらえるなら Habol niya yung reward, no? Ayos din to mag-isip si Yuki. So, dyan sila nakatira. Itong 7th Squadron. So, may barrier din yung kanilang dorm, which is hindi sila ma-attack-attack ng Shuki kung meron mang pumunta dyan. 魔法隊員 Nag-imagine na siya na naka-uniform, no? Oh, naging caretaker. Nag-caretaker na siya. Siyempre, nag-worry sila kasi lalo na itong naka-green, no? Green or blue ba yan? Blue-green yung buhok. Nag-worry siya kasi siyempre lahat sila all girls. Tapos, biglang magkakaroon sila ng bagong kasama na lalaki, no? Inutusan siya kaagad, no? The moment na kakapasok niya pa lang doon sa yung tatlo okay, yung isang babae lang ang ayaw sa kanya, no? So, ano kayang mangyayari, no? So, yung genre pala nito is fantasy. Ito, parang may slice of life din siya, no? Fantasy, ganon. Tapos, parang, kasi may monster din sila parang ganon, no? Natatawa ako, no, kay Yuki kasi sumali siya. Kasi number 1, goal niya is to avenge her sister. Second is, after siya doon sa reward kay Kyoka. I'm so excited sa mga next episodes na kung ano pa yung mga rewards ang dinidesire ni Yuki. Nakakatawa itong anime na to. So, wala siyang dull moment, no? Kasi parang may action, fantasy, comedy, ganon. Parang okay siya, okay yung tema ng anime na to, enjoyable, ayun. So, I hope you like my reaction and please like, subscribe, and comment down below sa mga anime pa na gagawin ko ng reaction and see you in my next anime reaction.